Ayan po, isang mapagpalang hapon po muli sa buhay ng bawat isa sa atin. At muli, naririto po tayo sa ating online Bible study dito po sa ating Rema Philippines tuwing alas 4 po ng hapon. At patuloy po na pinag-aaralan natin ay ang topic po natin, na sinimulan po ni Pastor Uge, sinundan ni Pastora Mianet at ni Pastora Giselle na why God keep choosing the least qualified. Bakit nga ba ang Diyos ay mahilig o pinipili niya yung mga tao na nandoon sa least qualified o doon nga sa sinasabi na hindi pasok o doon sa standard minsan ng mga tao. At bakit siya pumipili ng mga tao na yung mga mabababa, hindi yung siya pumipili kagaya ng pagpili ng tao na mas pipiliin yung tinatawag na may degree holder, o may magaling, yung bihasa. Bakit ang Diyos ay pumipili ng mga least qualified? Marami na po tayong napakinggan sa ating pong mga kapastoran, At ngayon po, ipagpatuloy po natin na bakit nga ba? Dito po sa may number 11, sabi po niya dito, shows sovereignty. Reminds that God's appoint who He wills. Sabi niya dito, nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang Diyos pala ay pumipili ng mga tao na nandoon sa mabababang mga sitwasyon o sa atin na mabababa, na least qualified, kasi gusto niya na ipakita sa buhay natin kung gaano siya kamakapangyarihan, kung gaano siya ka-powerful doon sa buhay po ng tao po na yon. Sabi nga po niya dito, kaya ang Diyos ay pumipili ng least qualified para ipakita sa buhay ng taong ito kung gaano siya makapangyarihan sa buhay mo. Kung meron po kayong mga Biblia, buksan nyo po dito po sa may Daniel chapter 2 verse 21. Ang sabi po niya dito sa may Daniel chapter 2 verse 21, siyang nakapagbabago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Siya nagbibigay ng karunungan sa matalino at kaalaman sa may pangunawa. Alam niyo po mga kapatid, ito pong Daniel chapter 2 ay ito po yung time na kung saan si Haring Nebuchadnezzar ay nagkaroon po ng pangitain or ng panaginip. Ngayon, si Haring Nebuchadnezzar ay tumawag ng mga dalubhasa, magagaling, eksperto, tumawag siya, ng mga dalubhasa sa pagpapaliwanag pagdating sa mga panaginip. Ngayon, yung mga dalubhasa na yon ay pumunta kay Nebuchadnezzar para ipaliwanag kung alin yung panaginip niya. Pero alam niyo po mga kapatid, pagdating po nila doon ay hindi nila maipaliwanag kung alin yung mga panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Hindi nila masabi kay Haring Nebuchadnezzar yung panaginip. Kasi ang hiling ni Nebuchadnezzar, sabihin nyo muna sa akin kung alin ang panaginip ko at saka ninyo ipaliwanag. Sabi po nung mga dalubhasa, pagdating sa pagpapaliwanag ng panaginip, ang sabi niya, ay wala pong ganon, Hari. Sabihin nyo muna po sa amin at saka po namin ipapaliwanag. Pero ang gusto kasi ng Hari, sabihin mo muna sa akin at saka mo ipaliwanag. Alam niyo po, nagkaroon po ng batas na ibinigay si Haring Nebuchadnezzar na kung walang makapagpapaliwanag ng aking panaginip, lahat ng mga tao na mga dalubhasa sa pagdating sa pagpapaliwanag ng mga kautusan o ng mga panaginip ay papatayin. At alam niyo po, dito sa time na ito ay saklaw si Daniel na lingkod ng Diyos. At alam niyo po, si Daniel ay nagkaroon ng attitude na siya ay lumuhod. Tumawag sa Panginoon at hiniling sa Diyos na, Lord, ipaalam mo sa akin. Ipaalam mo sa akin yung panaginip ng hari at ipaliwanag mo para maihayag ka, maparangalan ka. Alam niyo po, sa matuling sabi, nung time na humarap si Daniel sa Haring Nebuchadnezzar, naipaliwanag niya, nasabi niya kung alin yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar at naipaliwanag niya pa ito. Alam niyo po, hindi nataas ang pangalan ni Daniel, kundi ang nataas at nadakila ay ang pangalan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin, kung tayo man, sa palagay natin ay nandoon sa hindi tayo qualified, hindi tayo magaling, hindi tayo marunong,
Basta tayo ay willing, ang sabi po ng Panginoon, gusto niya na ipakita sa buhay natin kung gaano siya kamakapangyarihan. Ang sabi po ng sovereignty dito, sabi niya, meaning sovereignty, ito po ay makapangyarihan, kapamahalaan. Ano po? Ibig sabihin, mga kapatid, gusto niya na pamahalaan ng Diyos ang buhay ng mga tao na nandoon sa may part na yaon. Ano po? At sabi niya dito, reminds that appoints who He wills. Ano po? Ang Diyos po ang namimili at nagtatalaga kung sino yung gusto niya na nandoon sa posisyon na yun. At kaya ikaw, yung nasa posisyon na yan, magaling ka man o hindi, marunong man tayo or biyasa, ang sinasabi ng Panginoon, siya ang nag-appoint sa'yo, siya ang nag-appoint sa atin, at gusto niya na makita sa buhay natin kung gaano siya kamakapangyarihan. Ano po? Ngayon, dito po sa may number 12, ang sabi niya dito ay trains obedience, values willingness over skill. Ano po? Sinasabi po niya dito na mas pinapahalagahan ng Panginoon, mga kapatid, yung willingness mo kaysa sa meron kang skill, kaysa sa magaling ka, sabihin natin dito, bihasa ka, magaling ka sa pamumuno, magaling ka sa pagigitara, magaling ka sa lahat ng bagay. Sabihin po natin, magaling ka sa umawak ng ministry, pero kung wala naman po doon yung heart natin o yung willingness natin, alam niyo po, ay hindi rin tayo mapipili ng Panginoon. Hindi rin tayo gustong gamitin ng Diyos kasi wala yung willingness natin. Kaya nga, sabi po niya dito ay train obedience, value. Ano po, mas pinahalagahan ng Diyos yung willingness mo kaysa doon sa skill po natin. Ano po, ang sabi po niya dito, mas mahalaga ang pagsunod kaysa sa galing at husay mo. Dito po sa may 1 Samuel chapter 15 verse 22. Sabi po ng Panginoon, dito po sa may 1 Samuel 15:22, sabi niya, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghandog at ang pagkain ay higit sa haing taba ng tupa. Alam ko po na ito po ay palasak na o talagang atin na po itong na pakikinggan na obedience is better than sacrifice. Alam niyo po mga kapatid, na ito pong kwento na ito yung time na gustong ipabihag ng Diyos yung tawag dito, kila Samuel yung kalaban nila that time. At binigyan sila ng instruction ng Diyos na ang sabi po ng Diyos ay ubusin ninyo, wala kayong ititira. Maging yung hari, gawin ninyong bihag. Ngayon, ginawa ni Saul yung kanyang part. Napakagaling niya, pinatay niya, tinalo niya yung bansang pinapatalo sa kanya ng Diyos, pero meron siyang isang bagay na hindi ginawa. Alin yun? Yung hindi niya inubos. Bagkos, siya po ay nagtabi ng mga tupa, yung magagandang mga tupa, yung magagandang kasuotan, ay hindi niya to inubos, kundi ito ay itinabi niya. Ano po, kinip niya. Bakit? Kasi gusto niya itong handog sa Diyos. Pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, higit na mahalaga sa Diyos yung pagsunod mo kaysa sa mga hain taba. Alam niyo po, yes, magaling siya. Pero wala doon yung willingness na pagsunod. Kaya mga kapatid, mas ginugusto ng Diyos na tawagin yung mga least qualified na mayroong pusong masunurin, pusong obedience, kaysa sa mga magagaling. Pero wala namang pusong pagsunod. Wala naman yung puso doon sa ginagawa. Amen po, mga kapatid. Ang sabi po niya dito, trains obedience, pinag-aaralan nating sumunod at kumilala o tumalima sa gusto ng Diyos. Alam po, ang pagsunod ay napag-aaralan. Ano po? At isa pa po dito, sabi niya, willingness. Available ka at meron kang pusong nagpupumilit na makasunod sa plano ng Diyos. Ito po yung ibig sabihin ng willingness. Ano po? Yung meron kang availability. At hayaan mo ang Diyos na magturo sa atin. Hindi man natin alam sa ngayon, hindi man natin kaya sa ngayon yung pinagagawa ng Diyos, hayaan natin na siya yung magturo sa atin hanggang sa ito ay maisagawa natin. Hanggang sa ito ay magawa natin at magampanan natin. Sabi niya dito, higit na mahalaga sa Diyos ang pusong masunurin kumpara sa galing at husay ng isang tao. Ngunit wala namang pagsunod sa Diyos. Sabi po niya, binabalyo or pinapahalagahan ng Diyos ang taong masunurin kaysa sa
magaling. At bakit nga ba pinipili ng Diyos yung mga disqualified? Kasi gusto niya na turuan tayo na sumunod at mag-obey sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Sabi pa niya dito, sa pagsunod mo, doon mo matututunan yung mga skills o talento. Ang skills at talento ay napag-aaralan. Pero yung pagiging pusong masunurin, ito po ay ang Diyos ang naglalagay sa puso ng bawat isa sa atin. Ano po? Proceed po tayo dito po sa may number 13. Dito po sa may number 13, sabi niya, displays mercy, uses sinners, transformed by grace. Ano po? Sabi niya, ito ay nagpapakita na ang Diyos ay mahabagin. Ano po? At kaya niyang magbago ng buhay ng tao at meron siyang kakayahan na gamitin tayong mga binago niya. Dito po sa may 1 Timothy chapter 1 verse 15 to 16. Ayan. Kung may mga Biblia po kayo, makipagbukasan po kayo sa akin sa may unang Timoteo chapter 1. Ano po? 1 Timothy chapter 1 verse 15 at 16 po. Sabi po niya dito sa may verse 15, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga at upang tayo'y maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Alam naman po natin na si Apostol Pablo po ay bago siya maging Apostol Pablo, siya po ay tawag dito ay Saulo muna. At kilala natin si Saulo na siya po ay nagpe-persecute ng mga kapwa natin Kristiyano. Kapag nalaman niya na ikaw ay may relasyon sa Diyos, ikaw ay ipapadakip niya. Ikaw ay ipapapatay niya. Ano po? At isa po sa pinapatay niya ay ang isang matuwid na lingkod ng Diyos, walang iba kundi si Esteban. Isa po siya, sangkot po siya sa pagpatay kay Esteban sa pamamagitan ng pagbato. Ano po? Pinagbabato si Esteban na nandoon siya. At siya po ay tuwang-tuwa nung time na mga oras na yon na si Esteban po ay namatay. Pero sa kabilang banda, siya po ay kinahabagan ng Diyos. Siya ay kinaawaan ng Diyos. Bakit? Kasi that time si Pablo o si Saulo ay bulag sa katotohanan. Hindi niya alam na ang pagsunod at pagtalima kay Kristo ay nagbibigay ng buhay. Ngunit ang pagsuway at pagtalikod sa Kanya ay nagbibigay ng kapahamakan. Alam niyo po mga kapatid, nung time na kinahabagan ng Diyos o ni Jesus, si Pablo, nandoon po na siya ay ginamit nito. Bagamat marami siyang ginawang masakit para sa harapan ng Diyos. Marami siyang ginawang mali sa harapan ng Diyos, pero siya po ay kinahabagan ng Diyos at patuloy na kinasangkapan. At siya po ngayon ay isa sa tinatagurian natin o kilala natin sa isa sa mga magagaling at magigiting na apostol ng Panginoon. Actually, sa books po ng Old Testament, ng New Testament, siya ay isa sa pinakamaraming aklat na isinulat. Amen po, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, na, sabihin natin, tayo man yung hindi man maganda yung imahe natin sa harapan ng mga tao, sa paligid natin. Pero kung binago ka ng Diyos, nandoon na pwede kanyang gamitin. Pwede niya tayong kasangkapanin. Sabi po niya dito, hindi naghahanap ang Diyos ng perpektong tao. Kahit na makasalanan, kung binago ka niya, take note, kahit na makasalanan tayo, pero nandoon na binago tayo ng Diyos, pwede kanyang gamitin para sa plano niya. Maganda ang plano ng Panginoong Hesus, lalo na sa mga tao na willing o nandoon yung kagustuhan na makasunod sa harapan ng Panginoon. At dito po tayo sa may number 14, mabilis lang naman po. Sa number 14 po, sabi niya, rewrites identity, calls people by destiny, not history. Ano po? Sabi po niya dito, hindi ka tinutukoy ng Diyos sa mga mali mo dati. Hindi niya inaalala kung alin yung buhay natin dati. O kung sino ka noon. Tinawag ka niya kung sino ka sa plano niya sa'yo. Ano po? Buksan niyo po dito sa may hukom. Ano po? Dito po sa may Hukom chapter 6, verse 12, ano po? Dito po sa may Hukom chapter 6, verse 12,
Sabi po niya dito, nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Ito po yung story or kwento ni Gideon nung time na sila ay bihag po ng Madyanita. Ano po mga kapatid? Ito po ay nung time na ang Israel ay bihag ng Madyanita, sobra silang pinapahirapan ng mga Madyanita. Lahat ng mga resources nila ay pilit na kinukuha, lahat ng ginagawa nila ay pilit na sinisira ng Madyanita. At alam niyo po mga kapatid, yung Israelita ay tumawag sa Diyos. Ano po? Tumawag sila sa Panginoon at dininig sila ng Diyos. At binigyan sila ng isang mamumuno sa kanila, walang iba kundi si Gideon. Alam po natin na sabi ni Gideon that time na, bakit ako ang pinipili mo? Ako yung pinakamahina at sa mga lahi namin, kami yung pinakaaba, kami yung pinakamababa, kami yung pinakamahina. At sa lahi namin, ako mismo, ay hindi ko kaya yan. Yun yung sinasabi ni Gideon that time. At alam niyo po mga kapatid, na dito po sa may verse 16, sabi niya, sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito, sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang Madyanitang ito, na para ka lang lumalaban sa isang tao. Alam niyo po mga kapatid, sabi niya, rewrites identity. Gusto ng Diyos na maging direktor ng buhay mo at gusto niyang pagandahin ang bukas mo. Bagamat sabihin natin, hindi maganda yung nakaraan natin. Pero gusto niya itong baguhin, rewrite. Ano po, iayusin muli, iganda uli o bigyan uli ng pasimula. Amen po mga kapatid. Marami sa atin, nakilala natin si Gideon. Ano po? Kilala natin si Gideon na magiting, malakas, talagang lumulupig, talagang sumasakop ng mga kalaban. Pero marami sa atin na hindi alam na si Gideon pala ay katulad din natin na wala ring kakayanan, na wala ring talento, wala ring galing. At siya ay isa sa lahi na kung saan pinakamababa sa kanila. Pero hindi naging lingid yun para siya ay gamitin ng Diyos, para siya ay kasangkapanin ng Panginoon. Alam niyo po, ang sabi niya dito, marami sa atin nakilala natin si Gideon na isa sa magigiting at matapang na mandirigma ni Yahweh. Pero hindi natin alam na si Gideon pala ay isa sa pinakamahina at aba sa kanilang angkan. Imagine, hindi na natin siya kilala sa pinakamahina, kundi kilala na natin si Gideon sa siya ay pinakamalakas na lingkod ng Panginoon. Bakit? Kasi, sabi nga dito, rewrites na. Ibig sabihin ay iniayos na ng Diyos. Binigyan ng panibagong pagkakakilanlan o identity si Gideon na noon ay kilala sa pinakamahina. Ngayon, nung nakilala niya, nung tumawag sa kanya ang Diyos, nung pumasok ang Diyos sa buhay niya, nung nakialam ang Diyos sa buhay niya, binagyan siya ng Diyos ng panibagong pagkakakilanlan at ang pagkakakilanlan na yun ay isa sa pinakamagiting na lingkod ng Diyos. Amen po. Kaya nga mga kapatid, hayaan mo na kung tinatawag ka ng Panginoon, hayaan mong kumilos siya sa buhay mo. Hayaan mo na mangialam siya sa buhay mo. At bibigyan ka niya ng magandang direksyon tungo sa magandang plano niya. Ito po yung 11, 12, 13, 14 sa hapon po na ito. At balikan lang po natin yung title po natin. Sabi niya, bakit nga ba pumipili o tumatawag ang Diyos ng least qualified? Kasi, number 14, gusto niyang baguhin ang identity mo. Gusto niyang baguhin ang pagkakakilala sa ng mga tao. Ano po? Gusto niyang maging direktor ng buhay mo. At number 13, gusto niyang ipakita kung gaano siya mahabagin sa tulad nating mga tao. Kung gaano siya nahahabag, nalulugod sa mga tao na kahit na tayo yung pinakamasama, ano po, ay pwede niya tayong kasangkapanin. At number 12, bakit nga ba pumipili ang Diyos? Kasi gusto niya na turuan tayo ng pagsunod. Ano po? Una, ay baguhin niya ang Diyos. Gusto ng Diyos na baguhin ang pagkakakilanlan natin. Ipakita kung gaano siya kamahabag sa atin. Turuan tayong sumunod. At yung number 11, gusto niya, mga kapatid, na mahayag siya, makilala siya sa buhay natin. Kaya mga kapatid, kung tayo ay tinatawag ng Panginoon, wag na natin maging excuse na hindi ko kasi kaya yan. Kagaya po ni Moises, hindi ako qualified sa calling na yan. Hindi ako
Hindi ko magagawa ang calling na yan. Wala akong alam sa calling na yan. Pero ganun pa man, siya ay kinasangkapan ng Panginoon, hindi lang sa isa, hindi lang sa 2 tao, kundi sa 100,000 tao. Marahil ikaw ay tinatawag ng Panginoon at naiisip mo na hindi tayo magaling. Hindi ko kaya, hindi tayo marunong. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa hapon na ito, kung tayo ay magkakaroon ng pusong masunurin, willing, ay nandoon na kasasangkapanin tayo ng Panginoong Yesus. Dahil hindi tumatawag ang Diyos ng magaling, kundi ang Diyos ay tumatawag ng mga available at willing na sumunod sa Kanya. Tayo po lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan at sa kadakilaan mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa tagumpay, Panginoon, ng gawaing ito at patuloy, O Diyos, na pagkalooban mo kami ng pusong masunurin, pusong marunong sumunod, at puso, Panginoon, na kayang gampanan, Panginoon, yung pinagagawa mo sa amin. At Lord, sa buhay ng bawat isa na nakinig sa araw na ito, ay pagpalain mo kami at patuloy na gabayan. Sa mga next pa na, sa mga susunod pa naming Rhema Pills, Lord, dalangin namin, O Diyos, na kami, Panginoon, ay bigyan mo ng pangunawa at bigyan mo kami, Panginoon, ng anointing, Panginoong Yesus, na magawa yung pinagagawa mo. Maraming salamat, O Diyos, sa hapon na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa atin at God bless you po.